Pulikam sa Taytay Rizal ang pagsabog at sunog sa isang tindahan. Dali-daling lumabas sa mga nasa loob. Agad ding nakaresponde ang mga residente at mga bumbero. Nagkalapnos sa tinoobserbahan sa ospital ang tatlong magkakaanak na may-ari ng tindahan. Ayon sa isang kaanak ng mga biktima, sumabog ang bagong biling LPG tank na ikinakabit ng mga oras na iyon. Umaapela sila ng tulong sa gastusin sa ospital ng mga biktima. Nag-iimbestiga ang BFP Taytay. Sa mga sumasakay ng LRT Line 1, epektibo na sa Miyerkules, April 2, ang dagdag pasahe mula 5 hanggang 10 piso. Ang minimum na pamasahe ngayon na 15 pesos magiging 20 pesos na sa single journey tickets at 17 pesos kung stored value tickets. Kung end-to-end o kung ang biyahe ay sa pagitan ng FPG Station o FPJ Station sa Quezon City at Dr. Santos Station sa Parañaque, magiging 55 pesos ang kasalukuyang 45 pesos sa single journey tickets at 52 pesos naman mula sa 43 pesos sa stored value tickets. Sinubukang iapila ng ilang transport group ang taas-singil sa Malacanang pero nanindigan ng DOTR at Malacanang na kinakailangan ito para hindi maapektuhan ang operasyon ng linya. Sa issue naman ng PUV modernization, muling pinasisilip ni Transportation Secretary Vince Dizon ang programa sa isang binuo niyang komite at inaasahan daw niyang magsusumite ito ng mga pagbabago. Payag daw siyang makipag-renew o makapag-renew ng provisional authority ang mga tradisyonal na jeep na hindi sumali sa programa o nakapag-consolidate. Simula na ngayong araw ang isang linggong panahon ng pagluluksa na idineklara ng Myanmar bunsod ng malakas na lindol noong Biyernes. Mahigit 2,000 na rin ang nasawi roon. Sinusuyod pa rin ang mga guho para sa mga natabunan, kabilang ang 4 na gurong Pilipino na hinanap din ng ating mga kababayan. May report si Jonathan Andal. Release. Okay, water coming. Okay, drink. Walang tigil ang search and rescue operation sa mga gusali at istruktura sa Myanmar na pinabagsak ng magnitude 7.7 na lindol noong Biyernes. Kabilang sa mga nakuhang survivor, mga bata at buntis. Sa Mandalay at sa Gaing, kung saan malapit ang epicenter ng lindol, nangangailangan ng tulong ang mga residenteng nawalan ng bahay. Apaw na rin ang mga pasyente sa maraming ospital. Dumating na sa Myanmar ang ilang medic, experts at search and rescue team mula sa Thailand at Israel. Kasama naman sa mga hinahanap sa Myanmar ang 4 na Pilipinong guro. Nakatira sila sa gumuhong Tower D ng 12-story Sky Villa condominium building sa Mandalay. Parang naisip ko, hirap na siya sa ilalim ng building na yun. Kung nakasurvive man siya sa ilalim ng sana, kinakaya pa niya, sir. Hindi po ako nawawala ng pag-asa. Alam ko na mahahanap pa rin siya. Umiyak na kami halos sa lahat na mga members of family. Hopefully, they have escaped and they were not around during the earthquake. Kahapon nakita sa guho ang mga gamit ng mag-asawang Edsel at Alexis, pati na ang jacket nila na nakalambitin pa. Dito sila hinanap ng mga kasama nilang Pilipino roon. Teacher Edsel! Lex! Alexis! Kasi mabagal po talaga yung rescue dito. So, mas maigi na mga Pinoy sana. Ang Embahada ng Pilipinas nagpadala na ng team sa kondo ng mga nawawalang Pinoy. So kumikilos naman po lahat, ginagawa natin lahat para malaman ang nangyari doon sa 4 na Pilipinong unaccounted for. Handa na rin daw ang mga gamit at mga Pinoy rescuer na tutulong sa Myanmar. 114 personnel ang ating ipapadala bukas. Tentative date po yan. Ito'y manggagaling sa mga ahensya tulad po ng DOH at kasama na rin po dito yung Urban Search and Rescue Team ng Bureau of Fire Protection at ng Armed Forces of the Philippines. Batid naman daw ng embahada natin sa Myanmar na gusto ng mga kaanak na nawawalang Pilipino na mapabilis ang aksyon pero hindi raw madali ang sitwasyon ngayon doon. Hindi ho biro ang biyahe dito dahil sira-sira ang daan at hirap ang komunikasyon. 15 oras ho silang babiyahe by land at hindi ho maayos yung daan. Jonathan Andal nagbabalita para sa GMA Integrated News. Minaliit ni Vice President Sara Duterte ang 181 ebidensyang inihain ng prosekusyon sa International Criminal Court laban kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kung meron ka lang 181 pieces of evidence, does that show
a crime against humanity. So nasaan na ang 30,000 pieces of evidence? You have to prove that there were 30,000 victims. Bobo yung abogado nila. Kinukwestiyon ng bise kung paano nagkaroon ng sistematikong patayan kung 43 lang ang mga kinilalang biktima ng reklamong crimes against humanity laban sa dating Pangulo. Pero dati nang sinabi ng ICC na walang required na bilang para mapatunayan ang crimes against humanity. Sabi naman ng lead defense counsel ng dating Pangulo na si Attorney Nicholas Kaufman, kukumbinsihin nila ang ICC pre-trial chamber judges na walang jurisdiction ng ICC sa kaso para di na ito umabot sa confirmation of charges sa Setyembre. Susubukan pa naming kunin ang panig ng prosekusyon kaugnay sa sinabi ni Kaufman, bagamat dati na nalang iginiit na sako pa rin ng ICC jurisdiction ang kaso. Tungkol naman sa sinabi ni VP Sara, may hamon ng isa sa mga abogado ng mga biktima ng war on drugs. Inaanayahan ko si VP Sara na dumulog at humarap sa ICC mismo at sabihin niya yung ganyang argumento. Tingnan natin kung pakikinggan siya. In crimes against humanity, you do not need to name all the victims. Panibagong insidente ng pinanang aso, ngayon naman sa Lingayen, Pangasinan. Kita sa video ng may-ari ng half-Aspin at half-Japanese Spitz na si Brown ang kanyang paghihirap habang nakatusok pa ang pana sa kanyang tagiliran. Blanko pa sila kung sino ang may gawa nito. Dadalhin daw nila ito sa isang veterinaryo. Ayon sa mga nag-iimbestigang pulis, handa raw silang maghain ng reklamo dahil malinaw itong kaso ng animal cruelty. 42 days bago ang eleksyon 2025, patuloy ang pag-iikot ng mga senatorial candidate para ilatag ang kani-kanilang plataforma. May report si Ivan Mayrina. Nag-motorcade mula Pangasinan Patarlac si Atty. Raul Lambino. Isinusulong ni Senator Lito Lapid ang libreng pa-ospital at gamot sa senior citizens. Pananampalataya at kasaysayan ang binigyan diin ni Senator Amy Marcos. Reforma para sa food security ang isa sa mga advokasya ni Kiko Pangilinan. Nababahala raw si Ariel Carubin na mas murang imported goods sa mga pamilihan. Kapakanan ng mga magsasaka ang isinusulong ni Danilo Ramos. Pangailangan ng LGU ang tinalakay ni Tito Soto sa pagbisita sa Dasmariñas, Cavite. Pagbubuklod para sa kapayapaan ang idiniin ni Senador Francis Tolentino. Tututukan daw ni Congresswoman Camille Villar ang women and children's welfare. Si Bam Aquino kikilos daw para sa lalong pagunlad ng Tarlac. Libreng maintenance medicine ang isinulong ni Mayor Abby Binay. Nag-ikot sa Ubay Public Market sa Bohol si Atty. Jimmy Bondok. Advokasya ni Representative Arlene Brosas ang pagpapababa ng presyo ng bilihin. Nakipagpulong si Allen Capuyan sa anti-crime volunteer sa Cebu. Si Senadora Pia Cayetano nakapulong ang ilang barangay leader sa Tanza, Cavite. Edukasyon at women's rights ang isinusulong ni David D'Angelo sa Venezuela. Sa Cavite, programa sa kalusugan at edukasyon ang isinulong ni Senator Bongo. Kasama niya sina Gringo Onasan, Willie Revillame. Patuloy naming sinusundan ang kampanya ng mga tumatakbong senador sa eleksyon 2025. Ivan Mary na nagbabalita para sa GMA Integrated News. Nagsalita na si Kim Soo-hyun kaugnay sa mga issue sa kanila ng pumanaw na South Korean actress na si Kim Se-ron. Sa press conference sa Seoul, South Korea, emosyonal na itinanggi ni Queen of Tears star na naging magkarelasyon sila ng namayapang aktres habang 15 years old pa si Se-ron. Ang dalawa ay nasa iisang agency noon ang gold medalist. Pinabulaanan niyang siya at ang agency nila ang dahilan ng pagkamatay ng aktres noong February 16. Hindi rin daw totoong sinisingil ng gold medalist si Se-ron para sa ipinambayad ng agency sa damages mula sa 2022 drunk driving incident ng aktres. 저는 고인이 미성년자이던 시절 교제를 하지 않았습니다. 그리고 고인이 저의 외면으로 인해 또 저희 소속사가 고인의 채무를 압박했기 때문에 비극적인 선택을 했다는 것 또한
사실이 아닙니다. Idiniindi ng aktor na pineke ang mga chat message nila ng aktres na inilabas ng pamilya nito para anya palabasing isa siyang pedophile o groomer. Sa pamamagitan ng kasama niyang abogado, sinabi ng kampo ng aktor na inihabla nila ng criminal and civil lawsuit ang pamilya ni Seron at ang YouTube channel na nagsiwalat ng mga ebidensya ng kanilang relasyon. Wala pa silang tugon sa press con ng aktor. Sa huli, nagsorry si Suyon sa publiko pero hindi sila nagpaunlak ng katanungan sa press con. Aubrey Carampel, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Huwag magpahuli sa mga balitang dapat niyong malaman. Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube.